Ayan, so pakinggan natin, intindihing mabuti yung palitan ng mga paliwanag ng mga diskusyon ng mga personalidad, no, na nangyayari sa gobyerno. Ayan, so tingnan din natin yung mga sinasabi ni Attorney Rani Randolph B. Libayan at ni Banat Bay. Okay, so ang sa akin dito ay kung ano yung kumbaga legality, doon tayo. Okay, wag na nating kumbaga pasukin yung mga bagay na chismis, no, yung walang bearing, yung walang katuturan. Okay? So may mga pagkakataon naman na mayroong bearing, no? Tama, kumbaga may sense, ayun. May sense yung mga sinasabi ni Attorney Rani Randolph Libayan at ganun din naman si Banat Bay. Okay. So focus tayo doon sa mga issue na kinakaharap ng Tulfo Brothers. Ayan. So binatikos na ni Attorney Libayan yung pagiging absent di umano ni Senator Raffy Tulfo, no, sa Senate. At sabi niya ay kumbaga pinagtatanggol siya ni Ben Tulfo sa programa niya na hindi naman daw madalas. Okay. So para sa akin, siguro if the absence, no, ng Senador Raffy Tulfo is ano naman talaga. Kahit naman sa mga kumpanya, 'di ba, sa mga nagtatrabaho, meron naman pagkakataon na absent ang kahit sino. Okay? Kahit nga president ng isang kumpanya, CEO ng isang kumpanya, may mga pagkakataon na absent yan. Okay? Meron tayong nakapaloob sa batas naman natin na vacation leave, sick leave, ayan. So, karapatan naman natin yon. Hindi naman porke naging senador ka, naging presidente ka ng isang kumpanya, you don't have any rights to skip, no, sa trabaho. Okay, just like si ano din naman, 'di ba? Uma-absent din naman kahit sino. Senator Manny Pacquiao, 'di ba? May mga absences 'yan. So si President Duterte, si President Aquino noon, 'di ba? May mga absent 'yan. And siguro kung ano lang tawag dito, kung hindi naman madalas yung absent niya and within the ambit of the legality, no, kung ano yung sinasabi ng ating saligang batas. For example, entitled ba sila sa 15 days sick leave, 15 days vacation leave. So siguro kung sa loob ng isang taon hindi naman sila naka-absent ng ganung bilang, no, para sa akin is okay na yun. Okay, walang problema doon. Okay, so second issue is yung kinakaharap ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, no? So may isa kasi doon kino-question si Attorney Libayan. So sabi niya marami daw kasalanan si Erwin Tulfo. Okay. So para sa akin, yes, may mga kasalanan si Erwin Tulfo in the past, okay, and guilty siya sa RTC. Pero para sa akin, yung issue tungkol sa pambababae o sa mga babae ni Secretary Erwin Tulfo, ano na yun? Hindi na yun, kumbaga dapat isama pa sa kanyang mga argumento on national mainstream media, kasi sa Facebook and so on and so forth, including sa YouTube. Kasi yung babae issues na yan, ano na yan eh, kumbaga, wala naman sinasabi ang batas natin tungkol dyan na kapag government official ka, bawal ka mang babae. Diba? So, may ibang usapin. There's another forum about that. And I think na walang kinalaman ito doon sa kanyang appointment bilang pagiging DSWD Secretary. So, bakit pag-uusapan yung tungkol na dyan? Unless nakapaloob doon sa kanilang mandato, no? Nakapaloob sa Commission on Appointment. Dapat ang mamumuno sa mga cabinet offices, no, gaya ng DSWD, dapat walang babae, dapat matino yung marriage life, yung family life. Wala namang ganun eh, 'di ba? So ano kasi yun, personal 'yon.
Okay? So, ang dapat nag-focus si Attorney Libayan is doon sa 4 counts of libel case. Ayan. Kasi, sabi nga ni Attorney, sino nga ba yun? Marcoleta, no? Sabi nga ni Attorney Marcoleta, a libel case involves moral turpitude. Okay? So, kung yung libel case na yun ay malinaw na nakasaad sa ating saligang batas na bawal maupo sa any government position yung mga opisyal o yung mga tao na mayroong cases that involves moral turpitude, then yun yung i-highlights niya sa kanyang mga discussions. Kasi yun yung sinasabi ng ating saligang batas. Okay? So, kung nasa batas yun, yung libel that involves moral turpitude, then, possibility na, kumbaga, hindi nga karapat-dapat na maupo siya Erwin Tulfo bilang DSWD Secretary. Kasi, yun yung nasa saligang batas. Second issue na dapat niyang ipaliwanag ay yung citizenship. Dinenounce nga ba ni Erwin Tulfo yung kanyang Filipino nationality? Okay? Yun lang dapat yung focus niya. Kasi sabi nga nila, di ba? We cannot serve two masters. Di ba? So, we cannot serve two countries. So, if that is the case, yun lang dalawang bagay na yun yung dapat niyang, kumbaga, i-discuss sa kanyang mga social media accounts. Okay? I-spare niya yung personal, yung kung ano mang meron siyang mga idea kasi abogado po siya. No, abogado po si Attorney Rani Randolph Libayan. Hindi po siya marites. No? Hindi po siya chismoso. Okay, wala po siya sa showbiz. Siya ay nasa batas, nasa legal. Okay? So dapat focus siya doon sa mga kinakaharap na mga legal questions, legal matters. Yun lang. And if that's the case, I would appreciate more, no, si Attorney Libayan pagdating sa ganyang bagay. So kalimutan niya yung mga personal opinion niya kapag nagla-live siya, no, sa kanyang Facebook and so on so forth. No, kasi legal siya abogado siya. So kalimutan niya yung personal and so on so forth. Yun lang. Para sa akin, okay? So, kasi nga, yun, sinusupla din naman siya minsan ni Banat Bay. And, ayun din, may mga points din si Banat Bay na tama nga naman din, no? Like, for example, ngayon, yung nangyayari, no, parang, Banat Bay is not contented with, what is happening in the, administration. No? Napakatahimik daw di umano ni President Bongbong Marcos. Okay, so that's part of the legal questions or legal matters. So hindi po tayo magsasalita tungkol dyan. Let the law kumbaga prevail. Yan. Kung ano yung nasa batas, dun lamang po tayo. Okay, kalimutan natin yung chismis. Okay, so to cut the story, only 2 items yung kailangang maipaliwanag, kailangang masagot, no? Yung tungkol sa citizenship ni Erwin Tulfo and of course yung libel case. Nasa batas nga ba ito, no? Okay, so kagaya nga po ni Foreign Affairs Secretary noon na si Perfecto Yasay, where kumbaga hindi niya sinabi yung kanyang nationality. Okay? So yun lang. Thank you and have a great Monday.